Sige, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral at nandito na po tayo sa ulitin ko, ito yung second discourse sa Book of Matthew, which means na meron pang at least 3 discourse na natitira kasama yung Matthew 13, yung mga parables, yun yung ikatlong discourse. Pero dito, second discourse ay yung sending of the disciples, yung mga alagad. Okay? Tayo, alam naman po natin, di po ba, na pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay wala na, di po ba? Kaya gano'n pala. Totoo ba, wala na? O meron pa? Pagkatapos ng buhay dito sa lupa ay hindi pa tapos ang buhay. Bakit? Sapagkat meron pang susunod na buhay. Yun ang tinatawag natin na life after death. At yun yung totoong buhay. Ito kasi temporary lang tayo. Temporary itong katawan na to. Pero ang tunay na buhay ay yung tinatawag natin na buhay na walang hanggan. Pero, may pero pa rin yan. Ang daming pero, basta lang. Pwede bang pera na lang? Pero, ang buhay na walang hanggan, dalawa. Ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ang buhay na walang hanggan sa apoy ng impyerno. Yan. So, kadalasan, sa mga churches, sa mga iglesia ngayon, for the sake na manatili ang mga tao, for the sake na dumami ang iglesia, pero maganda, dumarami po tayo, ha? Ito, sinasabi ko lang po ito. For the sake na dumami at hindi umalis yung mga tao, hindi na binabanggit itong mga to. Bihira ka na lang marinig na may impyerno pala. Anong naririnig mo na lang? Ito, narinig nyo na to, sick palagi. Blessing. Are you blessed? Pinagpala ba kayo? Tinagalog lang. Diba? Puro blessing, puro healing. Actually, yung healing nga, hindi na healing eh. Puro healing na lang. O, healing ng healing. Okay, hindi na napapakita. Pero dito nga, dapat nating malaman na mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Ama at buhay na walang hanggan sa piling ng sa apoy ng impyerno. At ito ang dahilan kaya nagkatawang-tao ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? Ito ang dahilan kaya nagkatawang-tao ang Panginoong Hesus. Para ituro sa atin, sa lahat ng tao, actually sa buong mundo, ang siguradong daan patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Nakuha niyo po yan? Kaya dumating ang ating Panginoon Jesus. Yun lang, siyempre, alam din ng Panginoong Jesus na very short lang yung time niya dito sa lupa. Meron lang siyang, actually 3 years, siyang nakapag-minister. So, 30 years old, at least 30 years old, nung mag-start siyang mag-minister, at meron siyang 3 years at least ginugol para mangaral sa una-una sa Galilea, sa Perea, sa Decapolis, at sa Judea. Okay? So, dahil alam niya na maiksi lang yung oras niya dito sa lupa, kaya siya namili ng 12. So, tiningnan po natin yan sa nakarang pag-aaral. Namili siya ng 12 alagad. Ang tanong, 12 lang ba yung sumusunod sa kanya? Hindi po, marami. Marami yung sumusunod sa kanya. Namili lang siya ng 12 para makasama niya at para isugo sila na mangaral ng salita ng Diyos. Okay, yung 12 ay tinuruan niya sila. Ang ano kasing tawag natin doon? Disciple. Okay. Sila ay tinuruan at sila ay mga naging disciple. Parang kayo dyan.
Diba? Nakikinig ka ngayon, kayo ay disciple. Pero, hindi sila nanatiling disciple kasi isinugo sila. Okay? At ngayon, sila ay tinawag na mga teacher? Apostol. Yan. Lakasan nyo kasi. Hindi umamit dito eh. Sila na ngayon ay tinawag na mga apostol. In other words, hindi ang isang sumusunod sa Panginoong Hesus, nagsisimula palagi yan sa pagiging disciple, pero hindi pwedeng manatiling disciple. Dapat maging apostol din. In other words, ano ba yung apostol? Sila yung isinugo na may daladalang mensahe. Or sa English ay one sent with a message. Hindi yan posisyon, hindi rin yan title sa nakadikit sa ating mga pangalan. Okay? Yan ay kumbaga, yan ang gagawin mo. Yung ang gagawin mo pagkatapos mong maging estudyante o pagkatapos mong maging disciple. At of course, 12 ito, di ba? Ang pinili ay 12. Pero sa atin ngayon, bawat isa sa atin ay mga apostles na. Kasi nakikinig na kayo, natututo na kayo. Yung iba nga nagte-take notes. Mayroon ba? Mag-take notes kayo. Yung iba nagte-take notes. Bakit? Kasi magagamit mo yun sa iyong paghayo din. Magagamit mo yun sa iyong pagtuturo din balang araw. Pero ini-encourage ko kayo, katulad ng application natin last Sunday, na bawat isa sa atin ay apostol. Okay, tayo ay sinugo na may dadalang mensahe. May daladalang mensahe. At yun ang mensahe. At yun ang mga titingnan natin dito. From verse 5 hanggang sa last verse ng chapter 10, lahat ng yan ay mga instructions ng Panginoong Hesus kung paano sila hahayo, ano yung gagawin nila, ano yung mga priorities nila, at ano yung mga dapat na gawin nila pag sila na. Kasi hindi sila pupunta sa mga simbahan. Hindi sila pupunta sa mga sinagoga eh. Pupunta sila sa mga bahay-bahay. Tigilang pares. 2x2. Okay? 2x2. Pupunta, kakatok sila sa mga bahay-bahay. At of course, sa kanilang pagkatok, may tatanggap sila at may magre-reject sa kanila. So, anong mga gagawin nila sa mga pagkakataong yan? Okay? And then, mapapansin nyo rin sa chapter 9, doon sa last part ng chapter 9, anong sabi ng Panginoon Hesus doon sa last part ng chapter 9? Ang sabi niya, verse 37, verse 37, basa ito. Ang sabi sa verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Okay? Marami yung anihin, kukunti yung manggagawa. Kaya verse 38, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Okay? Sabi niya sa mga, ang kausap niya dito yung mga alagad, sabi niya, manalangin kayo kasi maraming harvest, ready na yung harvest, pero kulang yung mag-harvest. Kaya sabi niya, manalangin kayo. And then later on, sa chapter 10, yung sinabi niyang manalangin, sila itong isusugo. Which means na maging handa rin tayo, at na-mention ko na rin ito, kumbaga nire-review lang natin, which means na maging handa rin tayo sa ating pananalangin, or praying na, Lord, magpadala ka ng worker, magpadala ka ng hayo, ikaw pala yung ipinapanalangin natin. Yan.
Okay, so verse 5, pumunta tayo sa verse 5, kasi sasabihin ngayon ng Panginoon ang mga instructions na meron tayo, at least, I think, abot tayo hanggang verse 15, at least hanggang verse 15. Kung hindi man, ay lalagpasan natin verse 15. Pero itong verse 15 kasi, ito yung mga instructions niya sa kanyang mga alagad, kung ano yung mga dapat nilang gawin sa paghayo nila. Yung verse 16 onwards ay yung mga pag nakaranas sila ng mga difficulties, persecution, pero sa iba't ibang grupo ng mga tao. Katulad ng persecution sa mga namumuno, sa mga governors, kings. Persecution sa kapwa nila mga Hudyo. Persecution sa mga religious leaders. Okay? From verse 16 yun. Pero verse 5, sabi dito ng Panginoon Jesus, ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa puok ng mga hentil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At habang kayo ay humahayo, ipangaral ninyo at sabihing malapit na ang karya ng langit. So, until verse 7, siguro. Babasahin ko ulit mamaya. Now, sabi ng Panginoon sa kanila, andali, hahayo kayo, pero huwag kayong pupunta sa mga hentil, mga Gentiles. Okay? Ibig sabihin sa mga hindi Hudyo. At huwag din kayong pupunta sa mga Samaritano. Bakit sa mga, di ba nasa Israel din yung mga Samaritano? Kasi ang mga Samaritano ay half-half. O yung tinatawag natin na half-breed. Sa Pilipino pa, tisoy o kaya tisay. Ibig sabihin, Hudyo siya, pero may halong mga hentil. Yan. Kumbaga, Pilipino, pero may halong ibang nation. Kaya kung tingnan mo, parang Amerikano pero Pilipino naman. Ayan. So, yan ang mga Samaritano. Hindi daw muna sila. Ibig sabihin ba, nililimitahan ng Panginoon kung sino ang abutin ng mga alagad? Nagkakaroon ba dito ng discrimination? Of course, ang Panginoon Jesus, ang desire niya is lahat ay maligtas. Pero, unang-una, kailangan munang maligtas yung kung saan siya nanggaling, yung lahi kung saan siya nanggaling, ang mga Hudyo. Ang Romans chapter 1 verse 16 ay nagsasabi na sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. Hindi daw siya nahiya sa Ebanghelyo kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ba? Ng sino man na maniniwala. To those who will believe. And then may kadugtong yon, to the Jew first. Sa mga Hudyo muna. And then to the Greeks. And then sa mga Griego. Greeks meaning sa mga hentil. Okay? Pero ang tanong, may mga words dyan eh. Sabi niya, ito, yung number 1 kasi dito na gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa kanyang mga alagad is yung priority nila sa kanilang ministry or sa kanilang pag-ministry. Yung priority. At ano yung priority nila? Yung kapwa muna nila Hudyo. Eh hindi ba ang mga Hudyo ay kilala naman nila ang Diyos? Sana. Ideally dapat ganon. Pero ang Panginoong Yesus, again, babalik tayo sa chapter 9, meron siyang sasabihin doon eh. Chapter 9 verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao. Ang Panginoong Yesus kasi pumahayo, pumupunta sa mga iba't ibang bayan. Sa Galilea muna ito. Sa Galilea,
Tapos dahil sa napakaraming tao, ang dami nilang mga kondisyon, ang makita niya, sabi niya, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba, sila ay nanlulumo o nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Okay? So, gusto ko pong basahin ito sa English. Pasensya na po na. Gusto kong basahin po ito sa English. But when he saw, verse 36 ng Matthew chapter 9, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Na nagkaroon siya ng habag. Nahabag siya sa mga tao. Bakit? Kasi, because they were weary, pagod, and scattered, nakakalat, na para bang mga tupa, like sheep having no shepherd. Sila ay pagod, weary, lito. Actually, sa magandang balita, di ba, lito? Sila ay mga lito. Pag lalaki, pag babae, lita. Sila ay lito. Bakit sila nalilito? Bakit sabi ng Panginoon para silang mga tupa na walang namumuno sa kanila? Hindi ba may mga religious leaders naman noong time na yan? Merong mga Pharisees, may Sadducees, may mga scribes pa. May high priest, may priest. It's because iba-iba yung nakikita nila sa mga religious leaders. Sometimes, iba yung sinasabi ng religious leader, iba naman yung nakikita nilang ginagawa ng religious leader. Okay, kaya sabi ng Panginoon, unahin nyo yung mga lost sheep ng Israel. Sila na mga, sino ba yung mga lost sheep na ito? Okay? So, ayon sa Isaiah 53:6, ayon sa Isaiah 53:6, sabi sa Isaiah 53:6, si Isaiah, ang kausap niya dito mga Israelita. Sabi niya, hindi mga Hentil kausap niya dito ha. Yung tayo dito ay yung mga Israelita. Sabi ni Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Okay? So, yung mga Israelites daw ay parang mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya ng lakad. Hindi na sila nagkakaisa, kanya-kanya na lang. Ako, ay dito ako. Ayan. Siyempre, magtatrabaho ko. Ayusin ko yung bahay ko, ayusin ko yung pamilya. Tatapusin ko yung pag-aaral ko, maganda naman yan. Pangalawa, hindi lang sa Isaiah 53:6, sa Jeremiah 50, verse 6, ang mga Israelita ay inabuso, nililito, napabayaan ng mga religious leaders nila. Ito yung nakasulat sa Jeremiah 50, verse 6. Sabi diyan, ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw, sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Ang tinutukoy ng mga pastol diyan, yung mga religious leaders nung time ni Jeremiah. Okay? Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan. In other words, ay nagkanya-kanya na ng pupuntahan, katulang sinasabi ni Isaiah. Nagkanya-kanya na lang lakad. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Ibig sabihin yung mga tupa, hindi na bumalik sa kanilang ano kasing tawag na kulungan nila. Okay? So, priority yon kasi nga naligaw na sila, nalito na sila sa dami ng mga katuruan, sa dami ng mga pinapagawa sa kanila. Sometimes yung mga pinapagawa sa kanila, yung nagpapagawa, hindi naman niya ginagawa. Later, mababasa rin natin dito. Sabi ng Panginoon Jesus, woe to you, Pharisees, Sadducees. Kasi, binibigyan mo ng heavy burden yung mga tao, pero kahit dulo ng daliri man lang, hindi kayo hindi nyo magawa. Hindi nyo ginagawa. Yung sinasabi nyo sa kanila, pinapagawa nyo sa kanila, hindi nyo naman ginagawa. Ang ganun yung point ng ating Panginoon. Although, abutin din natin yung part na yan later on. So, priority nila ay ang
lost sheep ng Israel. And of course, nung mabasa natin sa chapter 8, ang Panginoon Jesus pumunta, nakikain doon sa bahay ni Levi, ni Matthew. At may mga tax collectors doon, may mga sinners. Sabi ng mga Pharisees, nakikikain siya sa mga makasalanan. Sabi ng Panginoon, kung sino lang yung may sakit, sila yung kailangan ng doktor. Ang tinutukoy niya, yung mga makasalanan. Yung mga Pharisees, kung sa tingin nila, ay wala silang karamdaman, wala silang kasalanan, edi hindi nila kailangan ng kapatawaran. Kaya kung lumalabas sa bibig mo, ay ayaw kong magsimba kasi makasalanan ako, baka masunog ako. Hindi po totoo yun. Kung alam mong may kasalanan ka, mas lalo kang lalapit sa Panginoon. At hindi ka masusunog. Maaalis yung kasalanan mo, ikaw hindi. Bakit? Dahil sa ating Panginoon Jesus, of course. So, yun ang priority ng mga apostles. But later on, after na umakyat ang ating Panginoon Jesus sa langit, sa Acts chapter 1, sinabihan din niya sila na punta kayo sa mga Samaritans. Actually, sa Matthew chapter 28, diba? Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. Make disciples of all nations. Hindi na lang sa lost sheep of Israel, of all nations na. Ginawa ba ito ng mga Israelita? Kumayo ba sila? Kumayo po sila. Bakit natin alam? Sa history, si Thomas ay namatay sa India. Sinaksak dito ng spear. Sinaksak siya. And then, yung ibang mga alagad, mayroong namatay sa Persia. Actually, si Paul, yung pinaka-huli sa mga apostles, tinugutan siya ng ulo sa Rome. In other words, talagang pumayo sila after na umabot nila or may pangaral nila yung mabuting balita sa Israel. Ang tanong, lahat ba ng Israelite na nakarinig ng mabuting balita nanampalataya kay Jesus? Hindi. Pero ang pinakamaganda niyan, ang beauty nito is ipinangaral nila. Di po ba? So, ano ito sa atin? Bago tayo magpatuloy, no? Ano to sa atin? Ikaw bilang isang Kristiyano, katulad nga ng nabanggit ko kanina, dito sa church, disipulo ka. Estudyante ka, mag-aaral. Pero paglabas mo, ikaw ay apostle na. Ikaw ay representative ng Panginoon Yesus. Ikaw ay ambassador ng Diyos. So, ano ang unang sino? Sino ang mga unang miministeryohan mo? Sino? Ha? Kung ang mga alagad, ang unang ministeryohan nila ay yung kadugo nila, kapwa nila mga Hudyo, siyempre yung mga kadugo nyo rin, ang pamilya. Kailangan ba hintayin natin na lahat sila ay manampalataya muna kay Jesus Christ bago tayo mag-move on? Kasi hindi lang naman yung pamilya yung field natin. Yung ubasan natin, hindi lang yung pamilya. Ano pa? Bahay. Kapitbahay mo. Barangay. Buong barangay. Mas maganda pa nga pakinggan buong barangay. No? Di po ba? So, ang mahalaga dyan is na ibahagi natin yung ebanghelyo sa kanila. Hindi naman ikaw magko-convert sa kanila eh. Ikaw ba? Ikaw ba ang magpapabago sa kanila? Or ibinahagi mo ang ebanghelyo and then yung Holy Spirit na yung gagalaw sa buhay nila, sa puso nila at sa isip nila. Ikaw, didiligan mo na lang yan sa panalangin. Yan. But, make sure na
ibabahagi nyo ang mabuting balita. Kasi yun ang susunod na instruction ng ating Panginoon sa kanila. Okay? But first, gusto ko munang basahin ito. Yung Matthew 18:19, kasi hindi sila nanatili sa mga Hudyo. Sabi ng Panginoon Jesus, Matthew 18, ito yung tinatawag natin na Great Commission. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. Ito pangako, promise. Di ba yun yung mga tinitingnan natin pag nagbabasa tayo ng scripture? Yung mga promise to claim, ano pa? Mga sin to confess. Pero ito ay promise. Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. And then sa Acts chapter 1 verse 8, before yung Pentecost, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem. Di ba? Period na ba yon? Jerusalem lang? Hindi, may kadugtong. Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Yun yung command sa kanila ng Diyos. Okay, so ngayon, ano ang kanilang sasabihin sa kanilang paghayo? Ang sabi ng Panginoon Jesus, verse 7 to 8, okay, verse 7 to 8, at habang kayo'y humahayo, ipangaral ninyo at sabihing malapit na ang kaharian ng langit, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga kitongin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Okay? Yung tinutukoy dito na walang bayad ay yung binigay sa kanilang kapangyarihan para magpagaling. Kapangyarihan para bumuhay ng mga patay. Pero tandaan po natin, itong mga command ng Panginoon Jesus sa mga alagad, doon sa 12, may mga bagay na ipagpapatuloy natin bilang mga so many generations na ng mga Tanaka. Okay? Old Testament ng mga Hudyo. At dahil wala pang nakasulat, pero may mga inaasahan sila na darating na Mesaya, maraming nagsasabi sila ay Mesaya. Pero kailangan ng mga proof ng pagiging Mesaya at yung pagpapakita ng mga signs and wonders and miracles ay isa sa mga proof. At ang Panginoon Jesus, tagasunod niya itong mga to, kaya binigyan niya sila ng authority. Pero ang tanong, sa pagbabasa natin ng Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, John, ilan na ba yung mga taong binuhay ng mga alagad? Apostol? Sa tingin nyo? Ang Panginoong Yesus, at least 2 o 3 ang kanyang binuhay sa gospel. Sino yon? Una, yung 12 years old na babae. Tama? Kamamatay. Pangalawa, yung anak ng isang servant, alipin ba yan? O ng isang widow. Okay, I think Nain yun eh. Abutin, di ko sure kung maabot natin, parang sa Lucas po yan. Si Lazarus eh. And then pangatlo, si Lazarus. Yung magkapatid ni Mary at saka ni Martha. And other than that, wala na. Baka may mahanap pa kayong pang-4 at pang-5. Si Peter, nag-operate yung kanyang pagpapagaling. Di ba, mabasa natin sa Acts, yung bang tamaan lang ng anino. Gumagaling yung may sakit. Pero wala naman tayong mababasa na may binuhay siya. Peter, John, James.
Si Paul meron. Saan yan si Paul? Yung nahulog sa bintana na nakikinig sa kanya. Oo. Siguro, baka monotonous magsalita si Paul. Kaya nakatulog. Nahulog sa bintana. Pero, pinuntahan nila Paul, inilihan si Paul, nabuhay. Pero after that, wala na, di po ba? Wala na. So, do you think na sa ating panahon ngayon, mag-ooperate pa sa atin yon? Actually, ang dami sa YouTube. Kung nanonood kayong YouTube. Okay? Pag sakaling mangyari sa iyo yon, na nakakapagpabuhay ka ng mga patay, alam mo ba kung anong mangyayari sa iyo? Ha? Alam niyo? Hindi niyo alam? Ay, yung faith healer nga, ang dami niyang bahay eh. May kilala kong faith healer sa Baguio, ang laki ng lupa niya. So, naisip niyo na kung nakuha niya na anong gusto na, Magkano ka na maraming pera. dadaigin mo ang mga kontraktor niyan. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi baka trilyon pa yung magiging ari-arian mo. Bakit? Ang daming tao, kahit na mayayaman, kahit na yung pinakamagaling na doktor, pag namatay ang isang tao, namatay na siya. Eh kung nabalitaan niya, kaya mong buhayin. Parang telenovela, may pumunta sa iyo. Lalapitan ka, biglang yaman ka niyan. Okay? Pero, kalooban ng Diyos na ang tao ay may hangganan. Amen ba? Ang tao ay may hangganan dito sa lupa. Pero may susunod na buhay na mas maganda, mas masaya, mas maayos pa kaysa sa buhay na to. Okay? Ano ang dala-dala ng mensahe? Balik tayo doon. Ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Para sa kanila, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pero sa atin, actually naghahari na. Ano ba ibig sabihin na maghari ang kaharian ng langit? The kingdom of God, yung kaharian ng langit or yung kaharian ng Diyos, isa lang yan. Yun yung paghahari niya sa buhay ng isang tao. Ayan. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Hesus at nung siya ay nabuhay ulit, ibig sabihin, naghahari na ang kaharian ng langit sa mga maniniwala, sa mga magtitiwala. In other words, sa mga mayroong pananampalataya. Kaya kung naniniwala ka, nananampalataya kay Jesus, pinagharian ka na ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. In other words, pag sinabi mong kaharian ng langit kasi, yung trono ng Diyos, yung nasasakupan ng Diyos, yung dominion ng Diyos. Okay? Wala silang ibang ipapangaral kundi iyon. Yung sila ay makapagpagaling, yung bulag makakita, yung pipi makapagsalita, yun ay sign. Pero hindi yun yung main na ministry nila. Kumbaga, magpapatunay lang sa kanilang mensahe. At ang kanilang mensahe is yung malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sa atin, hindi naman kailangan pag mangaral ka ng salita ng Diyos, mag-ibanghelyo ka, kailangan ba may pilay para paniwalaan ka, may pilay na kailangan makalakad, yung itatapon na yung saklay niya, tapos tatakbo-takbo na. Pwede mangyari po yun. Kontratahin mo. Kunwari, pag disguisein mo, may pilay, ganyan, magsakay siya, tapos nilehans mo, biglang mawawala yung pilay niya. Pero binigyan mo siya ng 10,000 na. Diba? Nakuha niyo yung point. Okay. Pero hindi natin sinasabi na wala nang miracle ngayon, wala nang kagalingan sa pamagitan ng pananaliksik. Meron po.
Ang point ko lang is, hindi yun yung main na ministry natin. Ang main na gagawin natin is, ipangaral yung mabuting balita. Yun ang pinakamahalaga. Alam naman natin to kahit dun sa paralytic na binuhat ng 4 na lalaki, di ba? Sinabi ba ng Panginoon Jesus ay yung una, nung wala pang kumontra, sinabi ba niya, sige magaling ka na, tumayo ka na. Anong unang sinabi niya? Na umangal yung mga religious leaders nung time na yon. Sabi niya, anak, pinatawad ng iyong kasalanan. Di ba? It's because yun yung priority, yun yung main na kailangan ng isang tao. Yung kapatawaran ng kasalanan. Kasi kapag may kasalanan, hindi ka mapupunta sa ang buhay na walang gana pupuntan mo ay hindi sa piling ng Ama. Sa kabila. Sa impyerno. So, bakit sa ating panahon ngayon, balikan natin yung lost sheep, no? Sa ating panahon ngayon, sa tingin nyo ba yung mga Israelita lang yung lost sheep? Yung nagkawatak-watak, nagkanya-kanya, nalilito. Ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano din, nalilito din. Bakit nalilito? Sa dinami-dami ng mga religious na mga teaching, religious na mga merong lalapit sa iyo si Jesus Christ tao, may lalapit sa iyo si Jesus Christ Diyos. Ano bang totoo? May lalapit sa iyo, kami ang tunay. Pag pumasok ka sa aming church, maliligtas ka pag nagpamembro ka. Pero magsasabi ay hindi mo na kailangan maging bahagi pa ng isang church, basta tanggapin mo lang ang Panginoon Jesus. Kaya ngayon, yung iba, nalilito na. Nasaan sila? Nandun sila kung saan mas practical yung sinasabi. Ano yon? Itas mo ang kamay mo. I-claim mo lang. Claim it. Name it. Tignan mo, ang dami-dami nila. Nagsisiksikan sila doon. Bakit? Hindi mo man maririnig yung gospel doon. Ang narinig mo, puro blessing, pagpapala. Name it, claim it. Yung mga ganon. I-claim mo lang. Mabuti pa sa networking, alam niyo po sa networking? Mabuti pa sa networking, hahayo ka. Maghanap ka ng downline mo, maghanap ka ng prospect mo. Di ba? O magsiseminar ka, ganyan. Halimbawa, nandito, papakitan ka ng mga picture na meron siyang malaking bahay, picture na may kotse, ang ganda, kulay red, sports car. Yung iba, may picture na Rolls Royce. Pero yung payong lang, yung gusto niya doon. Paano ko nakuha to? Sasabihin niya, kasi nagbenta siya ng ganito, nag-alok siya ng mga ganito. At least yun, may inaalok. Sa church worst, bakit? Uupo ka lang dyan, mag-claim ka lang. I-claim mo lang in Jesus' name. Di ba? Magic? Wow, magic. Okay? Pero hindi yun yung gospel. Hindi yun yung inuutos ng Diyos sa mga apostol. Ang sabi niya, ipangaral nyo na malapit ng dumating kariyan. Sa atin, hindi naman kung ano-ano ipapangaral natin. Ang ebanghelyo lang. Ano ba yung ebanghelyo na kasi? Ano yung ebanghelyo? Ha? The life, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan, huwag natin kakalimutan yan. Pangatlo, ang pangatlo may kaugnayan sa pagtitiwala natin sa provision ng Panginoon. Okay, verse 9, sabi niya, huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera o supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o mga sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. In other words, ay hindi ka magdadala ng extra. Okay? Ang isang
apostol, aasa siya sa provision ng Diyos sa pamagitan ng mga papuntahan nilang mga bahay. Pag may kumatok, sabi sa verse 11, sa alinmang bayan o nayon kayo makapasok, hanapin ninyo kung sino ron ang karapat-dapat at makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Ano ibig sabihin? Karapat-dapat, kakatok ka ba? Karapat-dapat ka ba? Ganon ba? Hindi yon. Hindi ganon. So, pagpasok ninyo sa bahay, ito yon. Verse 12, batiin ninyo ito at kung karapat-dapat ang sambayan, hayang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi, karapat-dapat hayang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. So, verse 14, sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita. Ito. So, from verse 9 to 13, when you say karapat-dapat, pagkatok nyo, dalawa kayo. Di ba? Dalawa. Pagkatok nyo, sabi nyo, ang dala namin ay mabuting balita na si Jesus ang Mesaya. Parang ganon. Okay, pag yung may bahay, sabi niya, ay ganon ba? Halika kayo, pasok kayo. Ayun. Gusto niyo ba ng malamig na tubig? Hindi po po. Yung soft drinks na lang. Hindi, wala pang soft drinks doon. Okay? Gusto malamig na tubig. Yun yung sinasabi ng Panginoon na karapat dapat. So, papasok sila, doon sila mag-stay, at sila ay hahayo sa iba-iba pang mga bahay. Pero yun, doon sila mag-stay. At ang pagpapala ng Diyos ay nandoon sa tahanan na yun, sa bahay na yun. Kaya nga kung minsan, sumama kayo sa amin, magbibisitation tayo. Diba? Punta tayo kila Joan, almusal. Punta tayo kila Ate Tesang, tanghalian. Punta tayo kila Ate Linda, hapunan, diba? Sol, bukas ulit. Hindi po yan ang point. Ang point dito is, ang tinuturoan ng Panginoon, yung mga alagad na magtiwala sa provision ng Panginoon. Hindi na kailangan na, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganito para umayo, kailangan natin ng ganito. Pero hindi. May ipoprovide ang Panginoon. Kailangan lang natin gumalaw. Kailangan natin humakbang sa ating pananampalataya. Pero sa isang banda naman, huwag nating i-monetize. Tama ba yun? I-monetize ang iyong pangangaral, ang iyong pag-ebanghelyo. Baka mamaya, gagawin ko dito, magpaparinig na ako sa inyo. Pangaral ako ng pangaral, pero hindi mo kayo nagbibigay kahit kulay green lang. Kahit wag ng blue, kulay green. Green ba yellow? Yellow yata mali. kahit yellow lang. Wag orange, pan na yun. Gasgas na yun. Face out na yung orange, yung pink, yung violet, gasgas na yun. Dapat yellow kaya blue, di ba? Kung i-monetize natin ang pangangaral. Okay, pero hindi. Mangangaral tayo and let God provide para sa atin. Huwag nating gawing profession yung ating pag-ebanghelyo. Now, kung may mag-abot, edi syempre, praise the Lord. Kasi kinilusyan siya ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung ikaw ay magsusulisit yung kakatok. Nagpapatayo po kami ng church, baka naman. Di po ba? Hindi natin gagawin yung ganoon. Okay, and then, ang susunod dyan, so kailangan natin ng, ano yung kasi yung una? Yung ating priority ay ang ating mga mahal sa buhay. Pamilya, kamag-anak, at saka mga kaibigan, kabarkada. And then yung kapitbahay. And then pangalawa ay ang iyong mensahe ay ang mabuting balita. Wala nang iba. Okay? Pangatlo, magtiwala tayo sa provision ng Panginoon. Pang-apat, anong gagawin mo kapag may nag-reject sa iyo? Siyempre, napakasaya pag may tumanggap, di ba? Ay, praise the Lord, manalangin tayo, tinatanggap mo mga sa Jesus, manalangin tayo. Eh kung sabi niya, ayaw ko niya.
Ang sabi sa verse 14, sinumang hindi tumanggap sa inyo o duminig, okay? O duminig sa inyong mga salita, ibig sabihin yung pag-ebanghelyo, no? Pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon ay pagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghukom ang mga lupain ng Sodoma at Gomora kaysa sa bayang iyon. Wow! Hindi ka gagawa ng paraan, hindi ka magbibitiw ng sumpa na tamaan sa anak ay ng kidlat. Hindi. Ang sabi lang doon is pagpagin yung laylayan ng damit kasi mga damit nila. Bakit? Yung pagpagin mong alikabok, ano ba ibig sabihin yun? Yun ba ay sumpa? Hindi yun sumpa. Ito ay gesture na ibig sabihin, ginawa ko na yung bahagi ko, pero hindi nyo tinanggap, kaya magiging wala akong, ano kasing tawag doon? Parang pag may nangyari sa inyo, wala akong doon. Parang paghugas ng kamay, parang kay Pilato, yung naghugas siya ng kamay. Ano ba yung magandang term doon? Yung pananagutan, tama. Ayun. Galing talaga. Pag kayo ay napahamak, wala na akong pananagutan doon. Bakit? Eh, binahagi mo yung ebanghelyo, ganon din yung bawat isa sa atin. Huwag tayong manlumo, huwag tayong ma-discourage. Sabi mo, ilang beses ko nang sinabi kay tatay, ilang beses ko nang sinabi kay nanay, kay ate, kay kuya. Ilang beses ko na rin inimbitahan sa church. Pero hanggang ngayon, huwag tayong manlumo. Huwag tayong malungkot. Kasi gagalaw ang Panginoon sa kanila. Basta ang importante is, ginawa mo yung bahagi mo. Pero malungkot ka kung merong nawala na mahal sa buhay, wala kang binahagi sa kanya. Yung nakatikom ang iyong bibig. Yung inuudyukan ka na ng Panginoon, ng Holy Spirit na, ay, i-share mo yung gospel kay Tito. Palakas ng palakas yung kabog. Ayun. Tapos, may sakit pala si Tito. Hindi mo na naibahagi ang salita ng Diyos. Hanggang sa magpo-post ka na lang sa Facebook. Sinabi mo, Tito, sasama ka sa akin. Bakit ngayon? Di ba? Ganun yung mga uso sa Facebook ngayon eh. Ilalagay doon na, Tita naman na iniwan mo ko, di ba? Nag-usap tayo, kailan lang? Eh, mga ganun. Huli na yun. Huli na. Okay? So, importante is ibahagi natin yung mabuting balita sa Kanya. Ang Holy Spirit ang gagalaw sa kanila. Ayan. So, and then, itong nakakatakot dito. Sabi ng Panginoon, mas malala pa yung mangyayari sila sa nangyari sa Sodoma and Gomorrah. Pamilyar ba kayo sa Sodoma and Gomorrah? Yung umulan ng apoy at asupre. Umulan sila, nasunog yung buong bayan. Naging abo. Walang natira. Okay? Walang natira. Bakit mas malala ang isang tao na nakarinig ng ebanghelyo, mas malala pa doon yung kanyang magiging parusa. Ang kahinatnan, sorry. Kasi sa Sodoma and Gomorrah, walang ipinadala ang Panginoon na missionary. Walang pumunta doon na evangelist. Walang pumunta doon na pastor, preacher na nangaral na magsisi na kayo sa mga kasalanan. Kung sana katulad sa Nineveh, na pumunta si Jonah, kahit na kung minsan lumihis si Jonah, pero nakarating pa rin doon. Tingnan nyo, nagsisi ang buong Nineveh. Pati yung hari. Actually, pati yung mga hayop, pinagpasting nila eh. Pati yung mga baka. Pero sa Sodoma and Gomorrah, walang nangyaring ganon.
Ngayon, may lumapit sa iyo, pinangara ng mabuting balita, hindi mo pinakinggan, mas worse pa doon. Bakit worse? Eh, Sodom and Gomorrah, tumigil na yung apoy. Yung pupuntahan mo ay walang hanggang apoy. At walang hanggan din yung buhay mo. Akala mo, nagpakamatay ka dito, makakatakas ka. May buhay pa rin, makaramdaman mo pa rin yun. May pakiramdam ka pa rin. Ang iniwan mo lang itong temporary na shelter. Pero pagdating sa kabilang buhay, forever na yun. Okay? So ano yung dapat nating gawin? Una, dapat pag-aralan na natin na magkaroon ng passion. Alam niyo yung passion? Yung puso, yung desire. Okay? Yung desire na abutin ang napakaraming kaluluwa. Tumingin ka na lang sa dito sa baba. Kuminsan na nasasalubong ko yung bus, di ba? Kala mo, ilang kayo? Dito parang kukunti kayo pag nakasay sa bus. Siksikan sa bus, may nakatayo pa nga eh. At kung minsan yung mga nakatayo, babae, nakaupo, lalaki. Pero hindi yan yung point. Ang point ko is, ang dami palang mga kabataan. Ang laman ng bus ay nasa 40. Tama, 40 o mga 30 plus na. Hindi, yung malaki. So, nasa 40. Ang alam ko nasa 40 eh. Pag may nakatayo pa, edi baka mahigit. Okay? And isang punta lang yun ha. Isang punta. Sa umaga. Eh yung sa hapon, meron pa ulit. And so, ibig sabihin, rich, malaki yung harvest. Ang kailangan lang natin is yung puso na abutin sila para sa Panginoon. Ibahagi mo, wala ka naman ibang ibabahagi kundi yung mabuting balita, ang Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus. Okay, pangalawa, magtiwala tayo at masiyahan sa provision ng kaloob ng Diyos. Okay, magtitiwala tayo sa kanyang provision, masiyahan tayo kung anong meron. Yan. Sa tingin mo, paghihirapin ka man tayo noon? Hindi naman. Sagana. Kung siya ay nag-provide, sagana. Alam ko, na-experience nyo na po lahat yan. And lastly, huwag kang matakot, huwag kang magulimihanan kapag may mga, pag nakaranas ka man ng, ikaw ay tinanggihan. Okay? Huwag yun maging hadlang para huwag ka nang mag-imbita ulit ng iba or huwag mong ibahagi ulit ang Panginoon Hesus sa ibang tao, sa ibang estudyante. Dapat mas lalo ka pang maging masigasig doon. Bakit? Hindi naman ikaw yung tinatanggihan eh. Sino yung tinatanggihan? Ang Panginoon Hesus. Tayo tumayo, tayo manalangin.